So what's up, minasang ohayo gozaimasu. So kumusta kayo? This is Bryson TV at nandito ako ngayon sa Nagoya International Airport or Chubo International Airport. At ngayon nga ay babiyahe ako papuntang Canada. So para dun sa mga technical intern trainee visa dito sa Japan, no, na magpo-cross country sa Canada. So this video ay para po sa inyo, no. So bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga requirements sa pag-exit dito sa Japan, and yung mga requirements na ibibigay, yung mga ipapakita sa Canada. So bali connecting flight ako dito sa Japan. Mag-start ako sa Nagoya papuntang Tokyo kasi nasa Tokyo yung Air Canada. Yun yung sasakyan kong eroplano papuntang Canada. So ayun dun sa ticket ko, ano. So Terminal 1 tayo. So pasok tayo dito sa Terminal 1 para dun sa ating airline, Japan Airlines. Okay. So nag-check-in na tayo. Ito na tayo sa waiting area. Okay. Okay, so tips nga pala minasang, no. So naharang ako doon kanina. Yung luggage ko kasi may power bank. So yung mga battery like power bank or charger na with battery. So sa ano niyo nilagay sa hand carry. Huwag niyo ilagay sa maleta kasi bawal. So kanina binuksan yung bag ko kasi may power bank doon sa loob. Ayun, tinanggal at nilagay ko dito sa aking hand carry. So yun lang, tips ko lang yun sa inyo. So tsaka kung may dala kayong laptop, ay ilagay nyo din sa backpack, huwag sa luggage. Okay, sa hand carry nyo ilagay. Tapos pag doon sa check-in, pag idadala sa scanner sa check-in, ihiwalay nyo ng basket. Kailangan nakahiwala yung charger, kailangan nakahiwala yung laptop sa inyong hand carry. So bukod na tray. So yun lang. So hopefully maging okay lahat, no. So yun lang guys, kita-kits na lang sa Tokyo. So sakay na ako ng eroplano sa Tokyo. Japan Airlines. Japan Airlines. So guys, nandito na ako ngayon sa Tokyo, sa Narita. And first time ko dito. At tingnan natin kung paano. So binakita ako na international transfer. Siguro dito tayo. So yun, pagbaba nyo ng aeroplano, sundan nyo lang yung mga taong naglalakad. And then basahin nyo yung mga sign kung saan kayo pupunta. Tulad nito, yung international transfer. So doon tayo. Wala tayong kukuning maleta kasi international transfer. Hindi natin dito kukunin. Kukunin natin yung maleta natin sa sa Canada na. Doon sa Montreal. So doon kasi yung port of entry ko sa Montreal. So ayan, so labas tayo. Ayan, so punta tayo sa international transfer. Ayan. So follow lang natin yung mga sign. Okay? So international transfer. Ayan. Yung bus. So lalabas kayo ng Terminal 2 and then sakay kayo dito sa bus. May nakalagay naman dyan na Terminal 1 to Terminal 2. Okay, so tanungin natin kung papunta siya ng Terminal 1. Okay. So yun, nag-bus ako papuntang dito sa Terminal 1. So hindi naman ganun kalayo. Siguro nasa 6 minutes or 7 minutes yung biyahe. Kaya mabilis lang. So dito na ako. So yun, minasang dito na ako ngayon sa 4th floor. Okay, so international departure. And nakita ko na yung logo ng Air Canada. Ayan. Ito na, nakikita ko na. So mag-check-in muna ako guys. Dadaan ako ngayon ng immigration. Ayan, kasi international flight na tayo. Kanina kasi dun sa Nagoya walang immigration. So dito sa Tokyo, sa Narita, dadaan tayo sa immigration kasi international transfer na tayo. Okay, so hindi tayo lumusot dun sa scan. Kasi scan dapat yung passport para umexit na dun sa immigration, pero
nag-alert. So kailangan natin mag-fill up ng form. So arrival and departure. Konti lang naman to, yung arrival at departure. So basahin nyo lang mabuti. Yes or no lang yung mga sagot. So bahala na kayo sa pagkakaintindi nyo, ano. So yun lang. Guys, tapos na tayo sa immigration. So yun lang, yung pinilapan lang na form kanina, yung arrival tsaka departure. Yun lang, ipilapan nyo lang yun. Sagutin nyo ng maayos, tapos pakitan nyo lang yung passport nyo, and then yung alien card. Ayun. So kung hindi na kayo babalik dito sa Japan, bubutasan yung alien card nyo. May pipilapan kayong isang form na sa katunayan na hindi na kayo babalik. And bubutasan na yung alien card nyo. So yun lang, wala namang ibang walang ibang mga anik-anik na documents. Yun lang, passport, with visa kung saan ka pupunta, and then alien card. Yun lang, tapos yung yung declaration form ng na kung babalik ka pa o hindi na. Yun lang, wala nang anik-anik. So tara, hanapin na natin yung Air Canada kasi 1 hour na lang ako. Let's go. Magpapalit muna ako ng dollar. So yung mga lapad-lapad ko ipapapalitan ko muna. So yon, this is my first Canadian money, finally. Meron ako sariling Canadian money. So tara, doon na tayo sa boarding. Let's go. Done ang boarding and papunta na ako ngayon sa aeroplano. And ito na, dala ko na yung aking passport tsaka ticket. And yun, enter na ako. And tomorrow, see you Canada na. And welcome aboard. Bonjour, konnichiwa, konbanwa. Air Canada. So yun guys, nakababa na ako ng aeroplano, and now dito na ako sa Quebec, sa Montreal, Quebec. So dito yung port of entry ko, and dito ako dadaan sa immigration. So tingnan natin kung ano yung tatanungin sa atin at kung ano yung hihingin sa atin na mga documents daw. So yun, i-share ko sa inyo kung ano yung mga yun. So tara, let's go. Guys, pagbaba natin dito sa airport, mag-i-scan tayo ng ating passport sa kiosk machine. I-declare natin yung ating ginawang declaration doon sa ArriveCan. So yan yung kiosk machine, and please select your language you want to prepare. Yeah, the statement, I think it's continue. And ayan, so scan daw. Please follow the document scan instruction below. Next passport, yeah, scan passport. Yeah, scan daw yung passport pa ganun. So scan natin passport natin. Ayan, so lababas yung pangalan natin. And take a photo. So yun, na-picture na tayo, and no other travelers, just kung ikaw lang mag-isa, so no, pero kung may kasama ka, itong gawin mo. So isa lang tayo, kaya would you like to review your pre-submitted responsible? No, so okay naman tayo. Hindi naman natin sa ArriveCan na app. So kung i-review pa daw natin, so ako hindi na, kasi sure naman ako sa dineclare ko. Declaration, so certify. So ito na yung ating declaration form. So yun, tapos na nga tayo sa immigration, at ano lang, mabilis lang. Ang tinanong niya lang sa akin is kung ano yung gagawin ko dito. So sabi ko, work. That's it. And I'm going to go somewhere. So yeah, I'm going to get my my work permit. So punta ako sa next immigration. Siguro ito ay doon sa papuntang Halifax, no?
mga foreign workers siguro. So, madaming tao. Ayan. So, madaming tao. So, try natin kung paano magiging proseso dito. So, yun minasang ano. So, tapos na ako dun sa immigration to nakuha ko na ngayon yung aking work permit. Yes, finally. So, nakuha ko na yung susi para makapagtrabaho ako dito sa Canada. So, yun yung importanteng documents kailangan yung makuha dito sa airport, support of entry kung saan kayo bababa. Okay? So, kung saan kayo bababa, yung unang baba nyo sa Canada, doon nyo kukunin yung work permit. Okay? So, hindi doon sa last entry nyo. Okay? So, yun lang. At tapos, ang tinanong pala sa akin is, ano yung purpose ko dito? So, ang sabi ko, to work. And then, tinanong niya kung ano yung company. So, ano daw yung company ko? So, yun. Sinabi ko kung ano yung company ko. Yun lang. That's it. And binigay na nila yung, yung work permit. So, yun lang. Ang problem lang is, medyo natagalan lang ako. Siguro, nasa 3 hours ako nag-antay. So, na-miss ko yung isang flight ko papunta dun sa Halifax, sa Nova Scotia. Di bali, naribok ko naman. Kaya, bukas, dapat ngayon ang alis ko na ngayong alas 10 ng gabi. So, hindi ako mabot. Buti naribok ko nung pagpunta ko dun sa airline, sa Air Canada. So, naribok ko naman. Bali, bukas na ng 8 AM ang flight ko. So, ito muna ako. Stay muna ako. Siguro pahinga muna ako dito o idlip muna ako, may oras pa naman. So yun lang guys, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. I-share ko naman sa inyo kung ano yung company ko, kung ano yung magiging work ko dito, magiging anong buhay ko dito sa Canada. So again, thank you for watching and subscribe po kayo para masubaybayan nyo yung buhay ko dito sa Canada. Thank you! Guys, ito na, nakuha ko na yung aking maleta and kasama ko si Sir Evan. Yeah, hello sir. Hi.